Kamusta na kayo mga huwan? Ito ang part 2 ng Tagalog recap natin ng Marvel movie na ang The Incredible Hulk. Mag-relax at mag-enjoy sa ating Tagalog recap at simulan na natin. Paggising ni Betty sa bundok ay bumalik na sa normal na anyo si Bruce at pumunta sila sa kalapit na motel. Maya-maya ay niluwa na rito ni Bruce ang flash drive at binilhan siya ni Betty ng mga masusuot. Sa sunod na eksena ay sinubukan nilang dalawa na ibalik ang mainit na pagmamahala nila pero napansin ni Bruce na hindi siya maaring maging sobrang sabik. Sa sunod na araw ay nakita ni General Ross si Blonsky na gumaling na ang pangangatawan dahil sa serum na naturok nila sa kanya na labis na ikinamangha niya at si Blonsky ay mas lalong lumakas ang loob na kalabanin uli si Hulk. Si Bruce naman sa motel ay sinabihan si Betty na hindi nila maaring gamitin ang credit cards at ang cellphone niya dahil matatrack ang mga ito ni na General Ross. Sinabi naman ni Betty na dahil wala silang ibang pera ay kailangan nilang isangla ang kanyang necklace na galing sa ina niya. Pagkatapos ay nag-send si Bruce ng email kay Mr. Blue upang magkita sila sa New York, subalit ang team ni Ross ay ginamit ang database ng SHIELD upang matrack si Bruce at nalaman nila na makikipagkita siya sa New York kay Mr. Blue o kay Dr. Samuel Stearns na isang cellular biologist. Kinabukasan habang nasa biyahe ay napansin nilang may checkpoint ng mga pulis sa kalsada na iyon kaya't sumakay sila ng speedboat papuntang New York. Nang narating na nila ang syudad ay agad na pumunta sila sa Grayburn College kung nasaan si Mr. Blue. Pagpasok nila sa gusali ay binalaan ni Stearns si Bruce na maaaring ikamatay niya kung magkamali silang mataasan kahit konti ang antidote kay Bruce. Pero si Bruce ay sinabing delikado rin sa kanila kung magiging sobrang baba ng dosage dahil maaari silang mapatay ng Hulk pag nangyari ito. Si Stearns naman ay sinabing malabong mangyari iyon dahil sobrang maingat siya sa lahat ng bagay. Sa sunod na eksena si Blonsky ay sumailalim sa pangalawang procedure ng Super Soldier program ni na Ross. Maya-maya pagkatapos nito ay napansin niyang may tumutubong mga spikes sa spinal cord niya. Pagkatapos ay sumakay na siya sa kanilang helicopter upang puntahan sina Bruce. Ilang saglit ay hiniga na ni Dr. Stearns si Bruce sa kanyang table at sinimula na ang pagdialysis ng dugo niya o pagtanggal ng gamma radiation sa kanya. Subalit dahil rito ay unti-unting nagbabago ng anyo si Bruce bilang si Hulk at si Betty ay matapang na pinakalma siya. Si Stearns naman ay sinimula ng isalin sa dugo ni Bruce ang kanyang nalikha na antidote. Nang dahil sa antidote ni Stearns ay dahan-dahan nang bumabalik si Bruce sa kanyang normal na katawan, labis na kinamangha ni Stearns na nagtagumpay siyang makalikha ng antidote ngunit hindi niya pa masasabi kung permanente na ito o panandalian lang. Hanggang sa nabanggit niya na marami na siyang nagawang test subjects at tinanong ni Bruce kung nasaan ang mga ito. Ngunit sina General Ross at ang buong team niya ay nakarating na sa New York sa labas ng Grayburn College ni na Dr. Stearns. Samantala si Stearns ay pinakita kina Bruce ang napakaraming blood sample ni Bruce na nireplicate niya na maaari raw maging lunas mula sa sobrang daming sakit. Pero sinabi ni Bruce na kailangan nilang sunugin ang lahat ng ito dahil sobrang mapanganib na mapunta ang mga ito sa gobyerno. Maya-maya si Blonsky ay biglang sumugod mag-isa sa loob ng gusali na taliwas sa utos ni General Ross. Ilang saglit ang isang sniper ay nagawang mabaril ng tranquilizer gun si Bruce pagkatapos si Blonsky ay napuntahan na ang lokasyon nila at gustong pagpalitin ng anyo si Bruce ngunit hindi niya magawa. Nahuli na siya ng mga sundalo ni Ross at plano siyang ikulong nito ng habang buhay. Subalit si Blonsky ay pinatumba ang isang sundalo ni Ross at sinabihan si Dr. Stearns na ilagay sa kanya ang gamma radiation na natanggal niya kay Bruce. Napansin naman ni Stearns na meron ng kakaiba sa katawan ni Blonsky at binalaan niya siya na ang magiging resulta nito ay isang abomination. Sinakay na sa helicopter ni na General Ross sina Bruce at si Stearns gamit ang dugo ni Bruce ay isinalin niya kay Blonsky at naging dambuhalang halimaw siya. Pagkatapos ay inatake niya si Stearns at natuluan ito ng dugo ni Bruce sa sugat niya sa ulo na nagkaroon ng kakaibang reaksyon sa kanya. Lumabas ng gusali si Blonsky bilang ang halimaw na si Abomination pero ang mga sundalo ni Ross ay nireport sa kanya na nasa syudad pa si Hulk na hindi mapaniwalaan ito dahil kasama nila roon si Bruce kaya't pinalipad niya ang helicopter pabalik sa lugar. Sa kasalukuyan na yun si Abomination ay umatake ng mga sasakyan at ng maraming mga tao sa syudad. Mula naman sa mga camera feed ng mga sundalo ni Ross ay nakita nilang ito ay si Blonsky na nagawang gawing halimaw ang sarili. Patuloy na umatake ng mas marami pang mga sibilyan sa daan si Blonsky at nang pinasabugan siya ng rocket launcher ng mga sundalo ay madali niya lang na napigilan ito.
Habang hinahabol ng Abomination ang mga sundalo ni General Ross ay winawasak niya ang mga kotse sa kalsada at hinampas ang isa sa mga kawawang sundalo. Napagdesisyonan naman ni Bruce na pigilan si Blonsky at pinakiusapan si Ross na ibaba siya ng syudad na sinang-ayunan nito. Humalik siya kay Betty pagkatapos ay hinulog ang sarili mula sa helicopter at pagbagsak sa lupa ay nagpalit na siya ng anyo bilang ang nilalang na si Hawk. Napansin siya ni Blonsky at agad na nagsagupaan silang dalawa ngunit nagawang ihagis si Hawk ng malakas ng kalaban. Pinutol ni Hawk sa dalawa ang isang kotse ng pulis roon upang gawing armas at buong lakas na pinaggugulpi ang halimaw na si Abomination subalit napatalsik uli siya nito. Sina Ross naman mula sa helicopter nila ay pinagbabaril si Blonsky habang tumatakbo siya palayo sa kanila. Hanggang sa nagawa niyang makakapit sa helicopter ni na Ross pero si Hawk ay nakakapit rin sa paa nito at pinigilan siya na atakihin sina Betty roon. Ngunit ilang saglit lang ay biglang bumagsak ang sasakyan na nagdulot ng matinding aksidente na kinamatay ng mga sundalo sa loob maliban kina General Ross at Betty. Si Abomination naman ay mabilis na hinampas sa pader si Hawk at sinaksak sa dibdib ng matalim na buto niya sa siko. Pero nagawang ihampas rin ng bida si Abomination sa pader. Habang ang naglik na gas sa helicopter ay nagdulot ng malaking sunog rito pero mabilis na inapula ito ni Hawk gamit ang kanyang thunderclap. Subalit si Blonsky ay inatake siya ng kadena na may konkretong poste ng ilang beses. Aatakihin rin niya sina Ross gamit ito pero si Hawk ay ginamit ang kanyang Hawk Smash at lumusot ang isang paa nito sa lupa pagkatapos ay bumagsak sa kanya ang sariling mga armas. Mabilis na sinakal ni Hawk ang malaking kadena na ito kay Abomination at sinaksak pa rito ang sariling matalas na buto niya. Tatapusin na ni Hawk si Blonsky pero pinigilan siya ni Betty. Tinapakan naman ito ni Hawk at sumigaw ng malakas sa lugar dahil sa pagkapanalo niya kay Abomination at iniwanan na ang nanghihinang kalaban kina Ross. Pagkatapos ay mabilis na umalis na roon si Hawk habang hinahabol pa rin ng mga sundalo. Makalipas ang isang buwan sa Bella Coola, British Columbia, dito ay tahimik nang naninirahan si Bruce at natubos na rin niya sa pawn shop ang kwintas ni Betty na ipapadala na niya sa babae. Napagdesisyonan naman ni Bruce na wag nang pagalingin ang sarili sa gamma radiation kundi ay kontrolin na lang ito. Samantala si General Ross na nag-iinom sa isang bar dahil sa depressed sa nakaraang kabiguan ay pinuntahan ni Tony Stark upang sabihin sa kanya na plano nilang bumuo ng grupo. Dito na natatapos ang malupit na Tagalog recap natin mga Juan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you in the next one mga Juan.